Ah, Magandang umaga po sa inyong lahat. 14 po ngayon ng October ng taong 2020. Isa na naman pong template ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito po yung word practice template. Ito po ay para sa mga mag-aaral nating gusto nating matuto na sumulat. Ito po ay para sa mga teachers na nagtuturo sa primary o kaya sa mga parents po na gusto nilang turuan ng kanilang mga anak sa pagsulat. Malaki pong tulong ito para sa ating mga anak dahil po ngayon hindi na pwedeng tutukan. Wala na pong face to face ngayon. Kaya ito po ay malaking tulong para sa ating mga bata na nasa kanilang mga tahanan. Hindi na po mahihirapan yung mga teacher para ituro yung mga bata sa pagsulat. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Meron pa akong nagawang isang ganito, yung tracing naman po yon. Ipapakita ko sa susunod po sa video ko. Ngayon po, i-click lang po natin itong worksheet para makita natin. Ito po yung worksheet. Ito po ay printable po sa short band paper ata. Opo, short band paper po ito. Printable po yan. Kung titignan po natin, hindi po natin makikita kung ano yung salita dito. Kailangan pong balikan natin yung cover sheet para i-type po natin yung password. Hindi po natin makikita yung word doon. Kagaya ng sinabi ng ibong ay sinabi dito, type your password to see the word. So, then balikan po natin yung worksheet. Ayan po, nakita na po natin yung day. Ito pong day ay na-edit po. Na-edit po lahat ito sa input sheet, pati ito. Dito po itong una, read the word, babasahin ng bata yan. Then ito namang word pong ito ay kukulayan niya. Pagkatapos po, dito niya naman po kokopyahin ito dito sa box na ito. Dito niya ikokopyahin itong salitang yan. At dito naman po, i-connect niya kung yung letters na nandito, ayan o, igaganyan lang po yan. Mamarkahan niya lang po ng lapis yan, T, H, E, at saka Y. Dito naman po, hahanapin niya yung words. I-encircle na lang po yung ano, yan po, i-encircle niya na lang po yan. Mas maganda po kung red, ay ano, lapis pa palang ginagamit ng mga ano, ng mga bata. I-encircle lang po yung day. Dito, i-encircle na naman yan. At dito po, i-encircle niya. Then, dito naman po, isusulat niya yung word dito para makabuo po ng sentence. Ayan po, ito po ang gamit ng template na ito na na-edit po ito sa input sheet. Ngayon po, puntahan natin yung input sheet. I-type na naman po natin yung pwede dito. Then, i-click po natin yung input. Ayan po, kung titingnan po natin, dito po tayo mag-i-edit na. Ito po yung connection. Dito po tayo tatype ng letters na magko-connect. Dito rin po yung pipilian. Then, na-edit po natin itong instruction dito. Pwede po nating baguhin yan. Halimbawa po, basahin ang salita. Basahin ang ayan, pwede po nating itagalog yan. O, pwede rin pong palitan itong name ng pangalan. Na-edit po yan. Pati ang password po dito na pwede po nating palitan. Ayan po. O, grade 1. Then, ito po, pwede po nating palitan yan. Halimbawa po, ang ipapalit natin dyan ay Apple. So, ngayon po dito tayo naman mag-ano. Yung connection po dito, dito po tayo mag-ano, palitan po natin yan. Ito, gawin po nating, ano to, gawin po nating P. Ayan, P. Tapos dito L. Ayan. Dito rin po tayo magpapalit. Palitan po natin yan ng ganyan.
Ayan po. Dito naman, dito tayo magpapalit. Ayan po. O, dito pa. O, hanggang sa ibaba, pwede po nating palitan rin po natin dito. Ah. I want big. O, yan na lang. Yan po, palitan na lang po natin yan. I want. O, hindi. Big na lang ito. I want big apple. O, alisin na po natin yan. Tignan po natin yung template. Yung worksheet. Ayan po. Okay. So, dito po, ang gagawin po natin dito, dahil mahaba yung word na apple, i-adjust lang po natin yan. I-click po natin yan. Then, i-click po natin yung home. I-reduce po natin yung size. Gawin po natin 66. Ayan po, gawin po natin 66. Then, ipalitin po natin yung box para makita. Ipasok po natin dyan sa box na yan. Ayan po. Then, ito rin po, ganun din po ang gawin natin. I-click po natin yan. Then, i-click po natin yung home. Palitin po natin yung font size. Gawin po natin 80. Gawin po natin 80 yan. Malaki pa rin yung 80. Gawin po natin 70. Malaki pa rin. Ayan. Ganyan na lang po. Ayan, ito kukulayan ng mga bata yan. Dito nila isusulat. Nandyan na po yung i-connect nila. I-connect na nila dyan. Then dito po, yan, pwede po nilang gawin yan. I-connect lang po nila yan. Ayan. Ito po ang gamit ng ano. O kaya po, pwede po tayong mag-insert dito ng picture ng apple kung gusto natin. Dito na lang, pwede nating ilagay dyan. I-click lang po natin yung insert dyan. Then, click yung picture. Maghanap po tayo ng apple. Dito sa desktop, may apple po yan. Ayan. I-click po natin yung insert. Yung apple at dito po natin ilalagay yung apple. Ayan. Pwede po, mag-download po tayo sa internet ng may kulay. Subukan po natin mag-download. Matagal mag-open ang ano. Ano na lang po, ito na lang po. Ang ano, ayan po, i-preview na po natin para makita natin yung kabuuan. Ayan. Ito po, pwede po nating i-adjust yung I want kasi na lumampas na doon sa pagsusulatan ng bata. Pwede po nating i-adjust ito. Ayan, i-adjust po natin yan. Kaya ito, pwede po nating i-move doon. I want big apple. Ayan po. Yan po ang gamit ng template na ito. Nasaan na yung, ayan po, basahin ng salita na bago natin kanina doon sa input sheet. Sana po magustuhan ninyo ang template na ito para po sa ating mga mag-aaral na gusto nating matuto sa pagsulat at pagbasa na rin po. At the same time, mag-i-enjoy po silang kumulay din. May connection na rin po yan, connecting and selecting ng words na nandyan po. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Ang